Ngayon ang laro ng Gilas versus Ivory Coast. Pero ang pinakamalaking laro ng Gilas sa tatlong tune-up games nila ay ang game on August 21 against Montenegro, ang isa sa mga powerhouses sa Europe pagdating sa basketball. At isa sa mga players na titingnan natin ay si Nikola Vucevic, isang 6'10" player who is very skilled and can play multiple positions, and he played in the Chicago Bulls in the NBA. He is known sa kanyang accurate shooting from the perimeter hanggang sa 3-point area. Legit shooter itong si Nikola Vucevic, isang scorer who is not flashy but he gets the job done. At nandito na siya sa Pilipinas and he is excited to play against Jordan Clarkson na alam niya na isang napakahusay na NBA player. Ito ang kaniyang interview. JC, I played against him a lot of times in the NBA, very good player. I know he takes a lot of pride playing for the Philippines, so that's amazing. But yeah, it'll be fun. Pero ang tanong, sino ang best match-up kay Nikola Vucevic? Well, we have 4 big men kasama sina Kai Sotto, Junmar Fajardo, Japeth Aguilar, and AJ Edu. Kaya hindi masyadong problema in terms of match-up. Pero sa tingin ko, mas maganda kung si Kai Sotto ang makaka-match up kay Nikola Vucevic for 2 reasons. Unang-una, si Kai Sotto ay taller than Nikola Vucevic. At the same time, masusubukan ang speed and quickness ni Kai Sotto against smaller players. Ito kasi ang isa sa mga unanswered questions sa laro ni Kai Sotto, kung enough ba ang kanyang speed and quickness to defend quicker and undersized big men. Pangalawa, ito ang best time for Kai Sotto to prove na kaya niyang dumipensa sa isang pick and roll. Dahil mahilig mag-set ng pick itong si Nikola Vucevic, an expert pagdating sa mga PNR plays. Magandang simulation play ito para sa Gilas in preparation against Italy na kung saan marami ang nagsasabi na isa sa mga gold medal favorites. Kaya magandang tune-up game ito para kay Kai Sotto mismo upang sa pagdating ng FIBA World Cup ay alam na ni Kai Sotto kung ano ang gagawin pagdating sa mga PNR plays. They just want it. Ryan Harris has been great. Daniel Johnson's always going to want it. There's Kai Sotto. Great rim protection. Samantala, narito ang NBA roster na dapat nating abangan. Ang NBA ay ilang linggo pa ang layo mula sa training camp, ngunit nag-uumpisa ng inaayos ang roster ng ilang koponan. Toronto Raptors. Maliban kung maganap ang isang trade para kay Pascal Siakam, mukhang kumpleto na ang roster ng Toronto. Gayunpaman, may inaasahang klasikong laban para sa roster na mangyayari sa pagitan ni Jeff Doughton at Garrett Temple. Si Doughton ay naglaro para sa Raptors noong nakaraang season, kung saan nagpakitang gila siya sa ilang pagkakataon at may average na 2.4 points and 1.2 assists. Pumirma sa kanya ang organisasyon sa isang non-guaranteed deal that becomes guaranteed for $900,000 if he is included on the opening day roster. Si Temple, isang NBA veteran ng 13 years, ay pumirma sa Raptors nitong summer. May average na 4.3 points si Temple sa 2 season na kasama ang Pelicans. Ang kanyang isang taong kontrata ay fully guaranteed, halos $3.19 million. At may tsansa na magkaroon ng karagdagang pagkilos ang Raptors bukod sa 2 ito. Ngunit sina Doughton and Temple ang may pinakamataas na possibility na makakuha sa pwesto sa 15-man roster sa ngayon. Maraming iba pang koponan sa NBA ang may mga standard roster moves na dapat pang gawin. Ang Rockets, Trailblazers, Warriors, Lakers, Cavaliers, and Celtics ay ilan sa mga koponan na may 13 o mas kaunti pang manlalaro na may standard deals. Ang Houston ay pumirma ng ilang mga manlalaro para sa kanilang training camp roster at sinusuportahan ang ilan sa kanila para sa standard spots. Si Jonathan Williams, particular na nagpakitang gilas sa limitadong oras sa Blazers noong nakaraang taon
matapos nag-average ng 10.6 points sa 5 laro. Merong mga hindi katiyakan para sa Blazers dahil sa sitwasyon ni Damian Lillard. Sa ngayon, tila nananatili ang Portland sa pagiging bukas sa mga posibilidad sa anumang trade para kay Lillard that causes the team to take in more players than it sends out. Kung hindi ma-trade si Lillard bago magsimula ang season, mga manlalaro tulad ni Justice Winslow, Kevin Knox, and Skylar Mays na lahat ay naglaro sa Portland noong nakaraang taon ay maaaring magkaroon ng kahulugan. May iba't ibang direksyon na maaaring tahakin ng Golden State. Wala itong mga ulat hinggil sa plano ng koponan sa kung anong gagawin kay Anthony Lamb na binigyan ng 19.3 na minutes bawat laro ni Steve Kerr. Hindi pa opisyal na inanunsyo ni Andre Iguodala ang kanyang pagre-retiro, kaya't sa technical na aspeto ay posible siyang babalik. Bagamat tila malabong mangyari ito. Si Lester Quinones o iba pang manlalarong nasa training camp ay maaaring magpakita ng sapat na galing para kumita ng standard spot. Patuloy ding nag-iikot ang Warriors sa pagsasanay ng ilang mga veterano kasama na si Glenn Robinson III. Ang interest ng Lakers na magdagdag ng isa pang big man sa kanilang roster tulad ni Wood ay hindi sikreto. Malamang natutungo ang Lakers sa direksyong ito bago mag-umpisa ang season. Kamakailan lang ay iniulat na naghihintay si Wood ng paglutas sa sitwasyon ni Lillard bago magdesisyon sa kanyang mga susunod na hakbang. Ang Cleveland ay isang kakaibang kaso. Iniulat ni Chris Fedor ng Cleveland.com na maaaring lumipat ang Cavaliers kay PJ Washington, tulad ng kanilang ginawa kay Lauri Markkanen 2 taon na ang nakalipas. Posible rin nilang i-promote ang isang two-way player sa isang standard deal or magdala ng ibang veteran. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.